Bago po tayo magsimula, hayaan niyo po na kwentuhan ko po kayo ng isang kwento ng dalawang magkapatid. So ito po ang isang kwento ng dalawang magkapatid na notorious na kriminal sa isang lungsod o sa isang bayan. Itong dalawang to, talagang lahat ng mga illegal na business na pwede niyong maisip, ginagawa nila. Human trafficking, prostitution, drugs, money laundering, lahat ng mga bagay na alam yung illegal na pwede nyo maisip, yun yung business ng magkapatid na to. Isang bunso at isang panganay. Ngayon, bilang tao, alam naman natin na lahat tayo mamamatay. So yung isang kapatid, yung panganay, namatay siya. Hindi natin alam kung bakit or paano. Marami nagsasabi na matay siya kasi illegal yung business nila. So baka pinapatay siya ng mga ka-business nila or may mga niloko sila. Or yung iba naman nagsasabi, baka namatay sa sakit. So hindi nila alam. Basta yung panganay na sa dalawang magkakapatid ay namatay. At alam nila, lahat ng tao sa lungsod, lahat ng tao sa bayan, alam na makasalanan sila or masama silang tao or illegal yung kanilang business. Pero again, gaya ng normal na tao, gusto natin sa mga pamilya natin, mabigyan natin sila ng tamang burol, ng tamang libing. Tama po? Kahit na sobrang sama natin, ayaw natin sa mga kamag-anak natin, ganun din yung nararamdaman ng bunsong kapatid. Gusto kong mabigyan ng maayos na libing at burol yung kuya ko. Kaya ang ginawa nito, nung bunsong kapatid, naghanap siya ng mga church, Catholic, Christian, naghanap siya ng mga church na tatanggap na maglibing doon sa kuya niya. Kaya nga nasabi natin, illegal yung business nung magkapatid. So, maraming mga church na hindi tumatanggap doon sa offer ng kapatid, nung bunsong kapatid, kasi alam na, masamang tao yan, bakit namin yan ipag-pray, bakit namin yan ba't tayo magkakandak ng wake service sa tao yan, sinisira niya ng mga buhay ng mga tao dito sa bayan or dito sa lungsod. And then dahil walang mahanap na church, walang mahanap na ministry, walang mahanap na pastor, na pare yung bunsong kapatid na handang tumanggap na mag-conduct ng wake service ng kanyang kuya, ginamitan niya na ng kanyang secret weapon. Ano yun? Pera. Siyempre, illegal. Marami silang pera, marami silang pambayad. So ang ginawa ng isang bunsong kapatid, pumunta siya sa isang pastor na sabi niya, babayaran kita ng ganito kahalaga, malaking pera. Basta ilibing mo lang ng maayos yung kuya ko. And iniisip ng pastor, wow, malaking pera nito. Hindi po natin alam kung magkano, basta malaking pera siya. At sinabi ng pastor, malaking pera to ah. Parang pwede namin to gamitin para ipagpatayo ng church. So tinanggap ng pastor. Bakit nga naman, baka blessing to, di ba? Answered prayer. Ngayon, tinanggap ng pastor yung offer ng bunsong kapatid. Nasabi niya, okay, sige, babayaran kita, ikaw mag-conduct ng wake service ng kuya ko. Pero sa isang kondisyon. Ibibigay ko lahat ng pera na to sa'yo. Hindi ko iti-threaten yung buhay mo. Ibibigay ko sa'yo to basta sa isang kondisyon. Nasabi ng pastor, sige, ano yun? Sabihin mo lang sa libing ng kuya ko na siya ay isang santo. Na siya ay napakabait, na siya ay napakagalang, na lahat ng mga mabubuting bagay na pwede mong banggitin sa isang tao, banggitin mo sa libing ng kuya ko. Sabi ng bunsong kapatid. Ano po sila? Illegal. Illegal at kriminal po yung mga ginagawa nila. Pumayag yung pastor. At makailan, after ng couple of months, nandun na sila sa paglibing ng kuya niya. At magsasalita na yung pastor, pumunta na siya sa unahan, and simpleng pagpipreach lang. Resurrection, eternal life, kasalanan, salvation, lahat ng mga normal na maririnig natin na mga pinipreach ng mga pare, ng mga pastor sa libing, pinreach ng pastor. At nung magtatapos na yung pastor sa kanyang preaching, sa kanyang sharing, sinenyasan na siya nung bunsong kapatid. Alam mo na gagawin mo, binayaran na kita, ang kondisyon, sabihin mo sa kuya ko, sabihin mo sa lahat ng tao na ito ay isang santo at mabuting tao. And then, gumanon din yung pastor, okay, gets kita. Okay, pinagandaan ko yan. At nung nag-preach na yung pastor at sa ending ng kanyang preaching, syempre may pagbibigay galang doon sa tao na nasa kabaong. At ito ang sinabi ng pastor.
Ang lalaking nakikita ninyo sa loob ng kabaong ay isang masama at immoral na tao. Siya ay isang sinungaling, magnanakaw, mandilinlang, mapagnipula, masamang tao at sunod sa layaw. Ang nakikita nyo, tao sa kabaong na ito, sinira niya ang kayamanan, mga karera, at buhay na napakaraming tao sa lungsod na ito. At ang ilan sa kanila ay narito ngayon. Ginawa ng lalaking ito ang lahat ng marurumi, lahat ng bulok, at lahat ng walang konsensya na bagay na maaari ninyong maisip. Ngunit, kung ihahambing sa kanyang kapatid na narito, siya ay isang santo. Nagets niyo po? Ano pong ibig sabihin nito? Minsan sa buhay, kino-compare po natin yung mga kasalanan natin sa iba na hindi natin nakikita kung ano yung sariling bulok sa puso natin. Nakakatawa man isipin na ganito yung kwento, pero ano pong matututunan natin? Lahat tayo minsan, nabubulag tayo sa sarili nating kabahuan. Minsan nabubulag tayo sa sarili nating kamalian. Bakit? Kasi kino-compare natin yung kasalanan natin sa bawat isa. Hindi naman ako masamang tao. Tignan mo siya. 2 asawa. Ako isa lang. Hindi naman ako masamang tao eh. Bakit? Tignan mo siya, 3 asawa. Ako 2 lang. Tinitignan natin yung kasalanan natin sa pagkukumparan sa bawat isa sa atin. Kaya hindi natin napapansin, tayo rin palang masamang tao. Nakasunod po? Kaya dito may isip natin, kapag the moment na hindi po natin nakita yung sarili natin bilang makasalanan, may problema. Kapag the moment na hindi po natin nakita na masamang tao din pala ako, na meron din pala akong pagkukulang, na meron din pala akong pagkakamali, kapatid, ingat ka, baka meron ng mali sa'yo. Bakit? Kasi sabi ko, the moment we cease admitting our sinfulness, we begin to sow self-righteousness. Na kapag nakita natin, pino-compare natin na hindi ako kagaya mo, hindi ako kagaya ni brother, hindi ako kagaya ni sister, magaling akong tao, mabait akong tao, kapag the moment na hindi natin inamin na makasalanan din tayo, kapag hindi natin inamin na may pagkakamali din tayo, darating tayo sa point ng self-righteousness, na iisipin natin, mas mabait ako sa'yo, mas Kristiyano ako kaysa sa'yo, mas better ako kaysa sa'yo. Ano pong lesson natin dito mga kapatid? Simple lang. Ingatan po natin na ang ating puso mahulog sa patibong ng self-righteousness. Naisipin natin na tayo, lagi tayong tama, na tayo para tayong santo compare sa iba, pero kung aaminin natin, makasalanan at marami din bulok sa puso natin. Marami din bulok sa kaisipan natin, sa kabuhayan natin. Hindi man na nakikita ng ibang tao, baka mamaya si Lord na nakakakita. Mas mahirap po yun. Bakit? Kasi sabi ni Paul, that we will give account to everything we do, both in public and in private. Kaya dito po sa umaga pong ito, medyo mabigat ang ating pag-uusapan. Medyo masakit, nakaka-offend, oo, pero kailangan po natin pag-usapan at pag-aralan. Ang topic po natin sa umaga pong ito, the cure of self-righteousness. The cure to self-righteousness. Ano ang gamot? Ano ang solusyon? Ano ang sagot sa puso nating self-righteous? At sa umaga pong ito, magsasalita po ako para sa 2 uri ng tao. Ang unang uri ng tao na gusto ko pong pag-aralan natin ito ay yung mga tao na may chance, may trap na tayo ay mahulog sa self-righteousness. Para hindi tayo mahulog agad, para hindi tayo mahulog ng buo. At yung pangalawang tao na gusto ko pong kausapin sa umagang ito ay yung mga tao na akala nila hindi sila self-righteous, pero sa kanilang aksyon, sa kanilang pamumuhay, ganun yung sinasabi nila, hindi lang nila naiintindihan, hindi lang nila napapansin. Again, mabigat? Yes. Nakaka-offend? Yes. Pero kailangan po natin pag-usapan. Bakit? Kasi sa pulpit na ito, dalangin ko na hindi lang tayo turuan ng tamang doktrina, turuan din tayo ng tamang asal. Kasi kapag tamang doktrina pero wala yung asal, ang laki ng disconnect. Alam natin, oo, nasa tamang church tayo. Alam natin na tinuturo dito yung Bible. Pero kung hindi tayo marunong makipagkapwa-tao, wala din po sa isa lahat ng pagtuturo ng doktrina. Kaya i-connect natin. Ito yung alam nating doktrina, ito yung asal natin. Kaya nga sabi sa kanta, do they see Jesus in me? Yun ang tanong.
Nakikita ba ng ibang tao si Jesus sa atin? Naalala ko nga po last Sunday, yung sa topic po natin na maturity in Christ. Isa sa mga bagay po na share ko sa mga youth natin is kapag tinanong ko ba yung classmate mo, kapag tinanong ko yung katrabaho mo, kapag tinanong ko yung parents mo, kung anong klaseng tao ka sa bahay, mag-aalay ba yung sagot nila sa kung paano ka kumilos dito sa church? Kapag tinanong ko po yung mga anak nyo, mas sa mga parents, kapag tinanong ko sila, anong ugali ng nanay at tatay mo sa bahay, mag-aalay ba yun sa kung ano yung pinapakita nilang character dito sa church? Meron nga po isang pagkakataon, tumating po kami sa CCF. At sabi po ng isang pastor, sino dito naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos? Lahat nagtaasan. 95 to 98% nagtaasan ng kamay. Sino dito naniniwala may promise, may blessing sa iyo si Lord na matatagpuan mo sa Bible? Lahat nagtaasan ng kamay. Ngayon, sabi ng pastor, sino dito nagbabasa ng Bible araw-araw? Unti-untian na wala. Bakit? Kasi minsan akala natin, ito yung alam natin, pero yung action wala. Ang laki ng disconnect. Ang babait natin dito sa church, pero kamusta tayo pagdating sa bahay? Kaya ito, again, mabigat, offensive, oo, pero kailangan natin maturuan, hindi lang ng tamang doktrina, kundi ng tamang asal. Kaya ang topic po natin sa umagang ito, the cure to self-righteousness. Paano po natin itong pag-aaralan? Isa sa mga passage na hindi po natin may isip kung saan tayo matututo ng sagot at lunas sa kung ano ang sagot sa ating puso ng self-righteousness sa parable of the Good Samaritan. Kapag naririnig po natin yung parable of the Good Samaritan, ang una pong pumapasok sa isip natin, GMRC, kawang gawa, pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng sakripisyo sa kapwa. Pero hindi po natin naiintindihan na kapag napag-usapan po natin kung ano yung context, kung ano yung nilalaman ng parable of the Good Samaritan, tayo po ang dinidescribe sa kwento na yan. Ikaw at ako at yung puso nating self-righteous. Akala natin kapag sa mga bata, kapag nakita nila sa mga coloring book, yung parable of the Good Samaritan, maging mabait lang tayo. Ganun lang din eh. Ginagamit kasi yung parable of the Good Samaritan sa pagkawang gawa. Kaya maraming mga ministry, Good Samaritan Church, Samaritan Missionary. Ginagawa nila na akala nila yung context nun is kindness. They missed the point. It's about self-righteousness. It's about the correction ng puso natin na kaya ba nating magmahal ng kapwa. Yan po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. The parable of the Good Samaritan. It's not about kindness, it's not about self-justice, it's not about social justice, it's about the correction ng puso mo at ng puso ko na hindi tayo maging kagaya ng mamayang pag-uusapan natin. Nakasunod po? Kaya samahan niyo po ako. Medyo mahaba po ang pag-uusapan natin, medyo mabigat po ang pag-uusapan natin, but this is a moment for us, a wake-up call, a corrective topic para po sa ating lahat. Kasama po ako dito na matutunan natin ano ang sagot, ano ang lunas sa ating self-righteous heart. Ano ba ang context ng parable of the Good Samaritan? Paano ba natin masasabi na hindi ito about kawang gawa, kundi about sa pagturo at pag-correct sa puso natin? Tingnan po natin yung context. Meron po dito sabi sa Luke chapter 10 verse 25. And the lawyer stood up and put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Himayin po natin ng konti. Ano sabi dyan? A lawyer. Kapag meron po kayong nabasa sa Bible na kapag sinabing lawyer, Pharisee, Sadducee, or teacher of the law, ang lagi niyo pong iisipin, sabihin natin masasamang tao sila, mga hipokrito sila. Pero isa po sa mga bagay na dapat niyo pong isipin, kapag nakabasa kayo niyan, matalinong tao to. Kapag sinabi po sa Bible na may mga character na na-encounter si Jesus, lawyer, Pharisee, matatalinong tao po sila. Bakit? Kasi sa kanila, kailangan nilang makabisado, hindi lang yung 10 Commandments. Kailangan nilang makabisado yung 613 Mosaic laws. Mababasa niyo po yan sa Book of Leviticus. Kailangan nilang makabisado yung 613 laws para makapasa sila sa pag-aaral. Hindi lang basta makabisado. Makabisado nila word by word. So, ibig sabihin kung naging lawyer tong lalaking to, matalino to.
Marunong itong mag-memorize. Marunong itong unawain kung ano yung pinag-aralan nila sa Genesis hanggang Deuteronomy. Kasi kailangan yun sa kanila eh. Requirement sa kanila na makabisado nila yung Genesis to Deuteronomy. Word by word. Kaya makikita po natin dito sa kwento na to, a lawyer, meron isang matalinong tao na lumapit kay Jesus. Anong sabi? And put him to the test. Dito pa lang marami na tayong pwedeng matutunan. Ano po sabi? Yung lawyer, matalinong tao, lumapit kay Jesus para alin? Para i-test siya, para i-trap siya. Ano pwede natin matutunan dito? Hindi porket matalino tayong tao, magandang asal natin sa kapwa. Isipan niyo mabuti. Tingnan niyo itong lawyer na to, matalino, kaya i-memorize 613 laws, word by word. Pero lalapit siya kay Jesus para alin? Para makipag-debate, para makipag-argue. Para alin? Para patunayan na mas matalino ko sa iyo. Dito po natin maintindihan, hindi porket matalino tayo, hindi porket magaling tayo, hindi porket perfect yung attendance natin dito sa church, hindi ibig sabihin na kaya natin makipagkapwa tao. Again, malaki po ang disconnect na nasa tamang doktrina, pero mali ang asal. Ano pa? Sabi dito, and the lawyer stood up and put him to the test. Alam naman natin si Jesus all-knowing. Alam naman natin si Jesus omniscience. So alam na ni Jesus kung ano yung gustong gawin ng lawyer. To test him, to trap him. Ano tanong sa kanya ng lawyer? Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ngayon dito tayo, tigil muna tayo dito. Ano yung pagkakilala natin sa lawyer? Matalino. May pinag-aralan. Nakapagtapos ng pag-aaral. Lumapit siya kay Jesus to put him to the test. Pero bigyan din natin ng credit. Bigyan din natin ng konting compliment yung lawyer. Bakit? Kasi tignan niyo yung tanong niya kay Jesus. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Lahat po tayo may ganyang tanong sa buhay. Ang tawag po natin dyan sa theology, salvific desire. Na lahat tayo, yung katabi mo, pati ako, kasama ko, meron tayong desire na maligtas. Meron tayong desire na makawala sa kung ano yung condition natin sa buhay. Diba, marami sa atin dito, pumapasok kayo sa church, bakit? Kasi naghahanap kayo ng pag-asa, naghahanap kayo ng salvation. Saan? Maligtas kayo sa utang, maligtas kayo sa sakit na nararamdaman nyo ngayon, maligtas kayo sa kasalanan, magkaroon kayo ng eternal life, makilala nyo si Jesus, magkaroon kayo ng relationship kay Lord, masulat yung mga pangalan natin sa aklat ng buhay. Lahat tayo may desire tayong maligtas. Ganon din yung lawyer. Oo, sabihin na natin, pumunta siya kay Jesus para i-test si Jesus, para i-trap si Jesus. Pero tama din naman yung sa tanong niya eh. Nalin, Lord, paano ko magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Lahat tayo may ganyang tanong sa buhay. Kahit yung mga kakilala nyo, mga kapamilya nyo, kaklase nyo, na minsan parang akala mo masaya sila sa pagbabar nila, masaya sila sa pag-iinom nila, sa mga bisyo nila. Pagdating nila ng bahay, hindi rin sila satisfied. Hindi rin sila fulfilled. Ang dami nating hinahanap sa buhay. Nakakala natin kapag yumaman ako, kapag sumikat ako, kapag ganito, kapag ganyan. Pero at the end of the day, kung titignan natin, si Lord pa rin talaga yung hinahanap ng puso. Kaya nga sabi ni Blaise Pascal, meron isang malaking butas sa puso natin na si Lord lang ang kayang maka-fill out. Lahat po tayo may desire na maligtas. Lahat tayo may desire na makilala natin ang Diyos. Ngayon, ayan po ang ating setting. May isang lawyer, pumunta kay Jesus para i-test, i-trap si Jesus, at tinanong ng lawyer, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Tignan niyo po ang sagot sa kanya ni Jesus. And he said to him, sabi, at sinabi sa kanya ni Jesus, what is written in the law? How does it read to you? Dito pa lang, 2 verse pa lang pinag-uusapan natin, ang dami na natin pwedeng matutunan eh. Ang dami na natin pwedeng reminders para sa atin. Tignan niyo kung anong ginawa ni Jesus. Anong tanong niya dun sa lawyer? What is written in the law? Sino kausap niya? Lawyer. Saan magaling yung lawyer? Sa law, sa batas. Anong ginawa ni Jesus? Tinanong niya yung lawyer, what is written in the law?
Dito po natin makikita kung paano makipag-evangelize si Jesus. Kung paano niya i-connect yung sarili niya dun sa tao na nagsisik sa kanya. Ano yun? Ibinababa ni Jesus yung sarili niya para maabot kanya. Eh ano tayo? Gusto natin yung tao yung umaabot sa atin eh. Dapat kasing talino mo ako kapag nakikipag-usap ka sa akin. Dapat kasing galing mo ako kapag lumapit ka sa akin. Ganun tayo. Napakalaki ng do they see Jesus in me? Napakalaki ng disconnect. Tayo yung gusto natin, tayo yung inaabot. Tignan natin si Jesus, siya yung umaabot sa tao. Siya yung ino-offer niya yung hand niya na what is written in the law? Anong sinasabi? Paano mo ito nabasa? Anong pagkakabasa mo dito? Dito natin makikita si Jesus nagpapakumbaba para maabot niya yung mga tao. Tayo, gusto natin yung tao yung magpapakumbaba para iabot tayo. Self-righteous po yun. Ang dami natin matututunan dito para sa dalawang verse. Naalala ko nga po nung senior high school, nagkaroon po kami ng project na marami po kami ministry, binless po ni Lord yung ministry namin. Nagsimula po kami sa APEC, nagkaroon po kami ng ministry sa Kainta, nagkaroon po kami ng ministry sa NCBA. Binless ni Lord yung ministry po namin. Pero kahit sa sobrang dami na po namin, meron po kaming ginawang project. Ang project po namin doon, Project Jesus. Bakit po namin tinawag na Project Jesus? Kasi inisip po namin, maraming mga tao na hindi nakakarating ng church. Ano kailangan namin gawin? Dalhin natin yung church sa kanila. Maraming mga tao na hindi nakakatapak dyan. Anong gawin natin? Dalhin natin yung bawat isa, tayong lahat, doon sa bahay nila at doon tayo mag-conduct ng service. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun na tayo kaya natin magpakumbaba na iabot yung mga tao na gustong makaroon ng relasyon sa Diyos. Nalala ko nga po may isang pastor na nag-share po sa akin, sabi niya, Doms, pastor na ako, marami ng branch yung church sa Bicol, sa Cebu, sa Angono, sa Pasig, marami ng branch yung church namin that time. At sabi sa akin ng isang pastor, Doms, alam mo ba kung ano ang secret ko para hindi ako magyabang? Kasi lahat tayo walang matinong Christian na minsan hindi darating sa point niya na magiging self-righteous siya. Walang matinong Christian na hindi darating sa point ng buhay niya na magiging mayabang siya. Ang sabi ng pastor, alam mo Doms kung anong sikreto ko para hindi ako magyabang? Sabi ko po, ano po pastor? Sabi niya, kapag nakakaramdam ako ng yabang, naglilinis ako ng church. Hindi ba yung sapat? Sabi niya, kapag sobrang yabang ko na talaga, naglilinis ako ng kubeta. Bakit? Kasi kailangan kong paalalahanan yung sarili ko. Hindi ako pastor na tatayo dito at titingalain nyo. Kagaya nyo po ako, nagsiserve ako sa inyo. Yun yung sabi ng pastor. And that's the kind of leader we need. Yung hindi yung aabotin natin, kundi sila yung magpapakumbaba kasi servant sila ng Diyos at servant nyo po kami. Nakasunod po? At dito marami tayong matututunan. Kaya sabi ni Jesus, what is written in the law? Kinatagpo niya yung lawyer. Hindi sinabi ni Jesus na, okay, sige, abutin mo ako, bigyan mo ako ng mga maging matalino ka, ipakita mo sa akin yung katalinuhan mo. Hindi. Inabot ni Jesus yung lawyer. Magtagpo tayo dito. Lawyer ka, magaling ka sa batas, pag-usapan natin ang batas. What is written in the law? How does it read to you? Ito po ang sagot ng lawyer. And he answered, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Galing, no? Bakit? Kasi yung first verse, yung first part po ng verse na yan, ano pong sabi ng lawyer? You shall love the Lord your God. Galing po yan sa Deuteronomy. At yung second part, and your neighbor as yourself, galing po yan sa Leviticus. Tignan nyo kung gaano katalino yung lawyer. Kaya niyang mag-pick up ng mga Bible verses sa Old Testament, i-present kay Jesus. Kasi ganun siya katalino. Hindi lang siya ganun katalino. Kabisado na yun, word by word. Kaya nung sinabi ni Jesus, what is written in the law? Oh, love the Lord your God and love your neighbor. Alam niya, matalino siya eh. At pinapakita ng lawyer, again, to trap Jesus, na magaling ako, na matalino ako. Pero kaya sabi ni Jesus, and he said to him, you have answered correctly. Ang galing ni Lord, no? Kino-compliment niya yung mga lawyer kahit alam niya na test lang to, kahit alam niya na trap lang to. Ano sabi ni Jesus? Oh, ang galing mo. Congratulations.
Sumagot ka ng tama. Pero dito nagtatapos. Sabi ni Jesus, do this and you will live. Teka. Para medyo may problema tayo dito. Bakit? Anong tanong ng lawyer kay Jesus? What should I do to have eternal life? Tama ba? Sabi ni Jesus, ano nababasa mo? Ano sabi sa law? Sabi ng lawyer, love the Lord your God, love your neighbor as yourself. Sabi ni Jesus, okay, you have answered correctly. Do this and you will live. Wait lang. Sinasabi ba dito ni Jesus na kapag minahal natin si God, minahal natin yung kapwa natin, maliligtas tayo? Hindi ba it is a work-based salvation? Hindi po. Maraming mga tao, maraming mga denomination na ini-interpret po nila itong verse na ito na sinasabi na work-based salvation. Mahalin mo ang kapwa mo, maliligtas ka. Hindi po. Tignan niyo sabi ni Jesus, do this and you will live. Hindi na sinabing, do this and you will have eternal life. Nakita niyo pagkakaiba? Ano sinabi ni Jesus? Do this and you will live. Sinasabi lang ni Jesus dun sa lawyer, gawin mo tong mga bagay na to, magkakaroon ka ng buhay na purposeful, na meaningful, na joyful, na peaceful. Bakit? Kasi minahal mo si Lord, minahal mo yung kapwa mo. Do this and you will live. Pero hindi sinabi ni Jesus at hindi kinonfirm ni Jesus na do this and you will have eternal life. Hindi po. Sinabi lang ni Jesus, do this and you will live. Kasi in the first place, alam ni Jesus, trap lang to. Alam ni Jesus, test lang to. And then sabi niya, do this and you will live. Tignan niyo sabi ng lawyer. But wishing to justify himself, yan ang self-righteous na tao. Wishing to justify himself. Ang mga self-righteous na tao, again, dalawa po ang tao na kinakausap ko sa umagang ito. Isang tao na baka mahulog ka sa trap ng self-righteousness or isang tao na baka may self-righteous heart ka pero hindi mo pa inaamin sa sarili mo. Yan po ang diagnose natin sa self-righteous heart. Willing to justify ourselves every single time. Na kailangan lagi ako ang tama, kailangan sila ang mali, kailangan iparating ko sa kanila na hindi sila marunong, na hindi nila naiintindihan, ako ang nakakaintindi. Yan ang self-righteous heart. Wishing to justify ourselves every single time. Kailangan mali ka. Kapag tinanong mo ko, dapat tama ako. Kapag nagkaroon tayo ng argumento, dapat mas nananaig ako sa usapan natin because I want to justify myself every single time. Na hindi tayo marunong makinig. Anong tanong? Do they see Jesus in me? Yan po ang self-righteous. At kaya makikita natin dito, kapag gusto natin na lagi tayong tama, kapatid, may tama ka. Ganun yung lawyer eh. Matalino siya pero wala siyang tamang asal. Kapag gusto natin laging may tama, baka may sapak na utak natin. Or baka may problema sa puso. Wishing to justify himself. Kasi again, gusto ng lawyer na siya yung manaig sa usapan nila. Kailangan ako yung laging tama. Kaya tingnan nyo anong sagot kung anong tanong niya kay Jesus. Okay Lord, who is my neighbor? You shall love the Lord your God. You shall love your neighbor as yourself. Okay Lord, sino ang kapwa ko? Sino ang kapitbahay ko? Yun yung tanong ng lawyer. At akala natin nagtatanong lang yung lawyer ng simpleng tanong na okay, sino yung mga taong mamahalin ko? Hindi. Nagtatanong yung lawyer kay Jesus, sino lang yung uri ng tao na dapat kong mahalin? Self-righteous. Ano pong ibig sabihin nito? Tinatanong ng lawyer kay Jesus, who is my neighbor? Bakit? Kasi gustong i-confirm ng lawyer kay Jesus kung sino lang yung babanggitin ni Jesus na mga uri ng tao, yun lang yung mamahalin niya. Kapag sinabi ni Jesus, mahalin mo yung kapwa lawyer mo. Mahalin mo yung kapwa Pharisee, Sadducee, teacher of the law. Alam niyo kung ano mararamdaman ng lawyer? Madali lang yan. Bakit? Kasi kapwa matatalino ko tong mga taong to. Kasama ko sa mga GC itong mga taong to. Kasama ko sa mga organization ng itong mga taong to.
napakadaling mahalin nila. Yun ang gustong marinig ng lawyer. Hindi yung kung paano tayo magmamahal. Ang gustong marinig ng lawyer, sino lang yung tao na mamahalin ko? Bakit? Kasi naniniwala sila in the first place. Yung mga tax collector, yung mga prostitute, yung mga outcast, yung mga pulube sa lansangan nila, hindi sila karapat dapat mahalin. Hindi sila karapat dapat mabigyan ng awa or bigyan ng compassion. Bakit? Kasi gusto nga ng lawyer, self-righteous ako. Sino lang yung mga tao na dapat kong mahalin, yun lang yung mamahalin ko. At ganun din po tayo. Hindi lang natin napapansin. Bakit? Marami sa atin mga ganitong estado ng buhay natin. Kapag baptist ka, may kipag-fellowship ako sa iyo. Fundamental ka, welcome ka dito. Pero kapag hindi, bahala ka sa buhay mo. Member ka ba ng Chosen? Ipagpe-pray kita. Pero kung hindi ka member ng Chosen, bahala ka sa buhay mo, mamatay ka. Member ka ba ng Ambassador Baptist Church? I pray for you. Pero kung hindi ka member ng Ambassador Baptist Church, wala tayong pakialam dyan. Ganun ba tayo, church? Na pinipili natin kung sino lang yung mga dapat nating mahalin? Bakit hindi tayo magmahal ng lahat ng kapwa? Kasi deserve nila ng pagmamahal. Kaya dito makikita po natin yung question ng lawyer is hindi yung i-identify kung sino yung mamahalin niya. Again, i-identify lang yung uri ng tao na deserve ng pagmamahal niya. Kung member ka ng Chosen, ikaw lang mamahalin ko. Pero kung hindi ka pa member, wala akong pakialam sa'yo. Kung baptist ka, sa demonyo ka. Ganun ba tayo? And again, the lawyer's question is not a question of kindness, but of self-righteousness. Akala natin yung kwento na to, yung parable of the Good Samaritan, about sa kawang gawa. Again, hindi po. About to sa correction ng puso natin na minsan iniisip natin, tayo lagi ang tama at mali ang iba. Yan po ang diagnose ng self-righteous heart. Who is my neighbor? Yun yung tanong ng lawyer. Okay, Jesus, sinabi mo, tama yung sagot ko. Love the Lord your God, love your neighbor as yourself. Who is my neighbor? And alam ni Jesus in the first place, may mali sa puso ng taong to. At para sagutin yung tanong ng lawyer, who is my neighbor? Ang binigay ni Jesus, the parable of the prodigal, the parable of the Good Samaritan. Pero bago po yun, i-identify po muna natin, ano ang definition natin ng self-righteous? Lagi natin pinag-usapan, lagi ko nababanggit simula nung tumayo po ako dito sa harapan, ano yung self-righteous heart? Ano ang definition natin ng self-righteousness? Ang ibig sabihin po natin dito, yung attitude of moral superiority. Na kung saan tayo, iniisip natin na mas mabait, na mas Kristiyano tayo kesa sa ibang tao. Hindi ako late sa church. Mas Kristiyano ako kesa sa inyo. Perfect yung attendance ko sa church. Mas may favor ako kay Lord kesa sa inyo. Nagpipray ako 3 times a day. Mas mabait ako kesa sa inyo. Ganun ba yun? Ang self-righteousness, tinuturing po natin yung sarili natin as someone superior, morally, spiritually, compared sa ibang tao. Ano pong ibig sabihin? Ano pong mga example ng mga self-righteous heart? Isa-isahin po natin. Ang example po ng self-righteousness, comparing oneself to others, claiming moral and spiritual superiority. Yan ang isa at number 1 na diagnose natin. Number 1 sign na meron tayong self-righteous heart. Kino-compare natin yung sarili natin sa ibang tao. Hindi naman ako kagaya niya na magnanakaw eh. Hindi naman ako kagaya niya na mamamatay tao eh. Pero iba naman yung kasalanan natin. Kasalanan pa rin. Kino-compare natin yung sarili natin sa bawat isa. Naalala niyo po yung binasa natin kanina, Luke chapter 18. Ano po yun? Na may 2 tao na humarap sa templo, isang Pharisee, isang tax collector, and then nag-pray yung Pharisee. Ano sabi ng Pharisee? Lord, maraming salamat po na hindi ako katulad ng taong to. Hindi ako makasalanan, hindi ako nanluloko ng tao. Lord, maraming salamat dahil nakakatayo po ako dito sa harap niyo at hindi ako kagaya niya.
Anong prayer ng tax collector? Sabi ni Jesus, ni hindi nga man lang siya makatingin sa langit sa sobrang hiya niya sa kasalanan niya. Anong sabi ng tax collector? Lord, be merciful to me, for I am a sinful man. Tapos, pinupukpok pa niya yung dibdib niya Na alin? Kasi makasalanan siya. Alam niya, hindi niya deserve yung grace ni Lord. And then, nung umuwi yung dalawa, yung Pharisee at yung tax collector, sabi ni Jesus sa mga disciples, sa mga nakikinig sa Kanya, nakita niyo yung tax collector na yun na naglalakad pa uwi. Uuwi siyang pinatawad ang kanyang kasalanan. Bakit? Because he admitted his sinfulness. Hindi kagaya ng Pharisee. Lord, hindi ako kagaya niyan. At sino tayo para i-compare yung sarili natin sa iba? Kung hindi natin nakilala si Jesus, kagaya din tayo ng mga mundo. Kagaya din tayo ng mga tao sa mundo, mga mamamatay tao, mga rapist, mga magnanakaw, kagaya din natin sila. Bakit? Kasi hindi natin nakilala si Jesus Sino tayo para manghusga ng tao? Kung hindi natin nakilala si Jesus, para lang din tayo mga baboy na nasa putikan. Kaya lang tayo nakaangat sa putik. Bakit? Kasi niligtas tayo ni Jesus At ngayon may karapatan tayo na husgahan sila. Kasi sino tayo? Niligtas lang din tayo ng grasya ng Diyos. Naalala niyo po si Isaiah? Sa Isaiah chapter 6? Ano po si Isaiah? Isang prophet, magaling magsalita, magaling makicommunicate, magaling sa public speaking. Pero nung nakita niya yung glory ni Lord, nakita niya yung holiness ni Lord, anong sinabi ni Isaiah? Lord, woe is me, for I am a man of unclean lips. Kung meron isang bagay na dapat ipagmayabang si Isaiah, yung bibig niya. Bakit? Kasi magaling siyang magsalita. Pero pagdating niya sa harapan ng Diyos, sa banal na Diyos, sinabi niya, Lord, patawarin mo ko, isa akong tao na makasalanan at may maruming bibig. Yung isang bagay na pwedeng ipagyabang ni Isaiah sa ibang tao, walang-wala sa harapan ng Diyos. Tapos may lakas tayo ng loob na magyabang sa ibang tao. Yan po ang self-righteousness. We compare ourselves to other people. Na hindi natin nakikita, baka tayo din ang mali. Ano ba pong example ng self-righteousness? We compare etong church na to sa ibang church. Sinasabi natin sa iba, yung ibang church may mga flickering lights sila, meron silang mga drums, meron silang mga gitara, mga sa demonyo sila. Really? Ganun talaga tayo? Kapag may pumasok dyan na hindi natin kadamit, paano natin tinatrato? Bigyan ko po kayo ng isang experience kung paano ko po natama itong ganitong pag-iisip. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, personally, ako po ay biniyayaan ng Diyos na magamit at the age of 17 years old. Ako po ay nakakilala kay Lord ng 15 years old. At napasok po ako ng ministry mga around 17. At simula ng 17 years old po ako, biniyayaan po tayo ng Diyos na magamit sa iba't ibang ministry. What I mean sa iba't ibang ministry is sa iba't ibang mga church. Na-invite po tayo na mag-speak sa mga ibang church, iba-iba yung mga denomination. Na-invite po kami sa mga Methodist, Pentecostal, sa mga born again, sa mga evangelical, sa mga Lutheran, at marami na hindi ko kaya sila isa-isahin. Pero isa po sa mga bagay na natutunan ko kapag na-invite ako na mag-speak sa mga church, sa mga ibang ministry, alam niyo po kung ano? Isa lang po yung nasa isip ko. At natutunan ko lang dito as the years progress. Ano yun? Ang dami nating matututunan sa kanila. Na wala tayong karapatan na sabihin, ito, ang better the church kesa sa kanila. Hindi po. Parehas lang tayo ng Diyos. Magkaiba lang tayo ng expression sa pananampalataya. Kaya, I invite everyone. Kung meron po kayong mga kakilala na Christian, kung meron kayong mga kaklase, mga kamag-anak na Christian, tanungin niyo po sila. Maging interested kayo sa mga pananampalataya nila. Bakit kayo may ganito? Bakit kayo may ganyan? Huwag natin silang i-judge. Matuto tayo sa kanila. Napakadami nating matututunan sa kanila. At pagdating sa betterment, minsan nga, mas magaling pa sila kaysa sa atin . Sa kanila, walang chismisan. Sa atin,
Sa kanila, walang backstaban, sa atin meron. Tapos may karapatan tayong sabihin, mas better tayo kaysa sa kanila. Tignan muna natin yung sarili natin. Ang dami po nating matututunan kapag hindi po tayo nag-compare ng church na ito sa ibang church. Ano pa pong example ng self-righteousness? Yung kailangan pare-parehas tayo. Yung kailangan na, okay, dapat sa ganitong pagkakataon, sa ganitong doktrina, kailangan pare-parehas tayo dito. Kung ayaw ko sa ganito, dapat ayaw mo din. Kung ayaw mo sa ganito, dapat ayaw ko rin. Pinopromote natin yung uniformity. Hindi natin pinopromote yung unity. Magkaiba po yun. Ang uniformity, kailangan pare-parehas tayo sa lahat ng bagay. Yung unity, meron tayong pagkakaiba. Oo, pero marunong tayong kumilos at magkaisa. Again, comparison pa rin ng church na to sa ibang church. Ano pa pong example ng self-righteousness? Showing a prideful attitude towards others. Isa po ito sa nakakalumo at nakakadurog ng puso. Para po sa mga first-timer, second-timer, third-timer na nandito, mahal po namin kayo. Patawarin niyo po kami kung minsan nasasaktan po namin kayo. Pero dito po specifically, I speak to the members of the church. Tanungin ko po kayo, bakit may mga first-timer na hindi na bumabalik? Anong sagot? Dahil sa atin. Bakit? Kasi pagpasok nila ng pintong yan, imbis na yakapin natin sila ng pagmamahal ng Diyos, anong ginagawa natin? Sinasaksak natin ang harap-harapan. Anong sinasabi natin? Pag ganyan damit mo, pag ganyan ang buhok mo, tusok-tusok, ba't ka may tato? Ba't ka may higaw? Parang lang ang tao mo ah. Bakit natin binibigay sa kanila yung standard natin? Bakit hindi natin sila mahalin agad? Bakit hindi natin sila ipag-pray? Sister, brother, welcome. Paano ka namin yung paglilingkuran? Anong prayer ang kailangan mo? Again, self-righteous. Bakit tayo ganito? Tapos magtataka tayo, bakit tayo nauubos? Magtataka tayo, bakit may mga hindi bumabalik? Dahil din sa atin. We show a prideful attitude towards others. Sa first timer nga, sobrang attitude natin eh. Sa atin pa kayo magkakasama every Sunday. Pag-isipan niyo po mabuti. Pagpasok nila dyan, anong ginagawa natin? Gusto natin inaabot tayo. Hindi tayong umaabot sa kanila. Pag-isipan niyo po. Kaya po para sa mga members po namin, sa mga first timer, patawarin niyo po kami. God is still at work in our lives. Maging pasensyado rin po kayo sa amin kasi minsan hindi rin po kami marunong magmahal. Alam lang namin ang pag-ibig pero hindi kami nagmamahal. Patawarin niyo po kami. Ano pa pong example ng self-righteousness? Being too religious in outward appearance to mask inner corruption. Deceiving oneself that their hypocrisy honors Christ. Ano pong ibig sabihin nito? Papikit-pikit pa tayo ng mata, pataas-taas pa tayo ng kamay, pa-praise God, hallelujah naman tayo dito sa church. Pero pagdating natin sa bahay, anong klaseng tao tayo? Paano tayo magsalita? Anak lang kita. Paano tayo mag-behave sa bahay? Pinagdadabugan ba natin yung mga magulang natin? Paano tayo magsalita sa mga asawa natin, sa mga anak natin? Ang pinaka-malupit at pinaka-endpoint ng self-righteousness. Nandito tayo nagpe-perform para ipakita na Christian ako, pero pagdating sa bahay, walang hiya. Pag-isipan niyo po mabuti. Alam niyo po sabi ni Jesus? Sabi niya, I call not the righteous, but sinners. Alam niyo po yung ibig sabihin ng righteous na yon? Yung mga tao na iniisip nila na righteous sila pero hindi naman. Kaya ito po, bigyan ko po kayo ng tip. Kung bago kang Christian, or matagal kang Christian, huwag ka lang mag-repent sa mga kasalanan mo. Mag-repent ka rin sa mga maling asal na pwede mong makuha kapag naging Kristiyano ka na. Ulitin ko, huwag ka lang basta mag-repent sa kasalanan mo. Mag-repent din tayo sa hypocrisy, sa self-righteousness, sa prideful attitude natin ngayong Christian na tayo. Yan po ang mga example ng self-righteousness. We show prideful attitude. We are hypocrite. Performative tayo dito.
Pero pagdating sa bahay, lumalabas ang tunay nating ugali. Alam niyo po, yan ang kaaway ni Jesus nung naparito siya dito sa lupa. Yung self-righteousness, yung being too religious. So I tell you this, Christian ka, oo. Pero kung may hypocrisy at self-righteousness, baka mamaya, teka lang, baka kaaway ka na ni Jesus. Nalala niyo nung sa mga gospel, anong nilalapitan ni Jesus? Yung mga taong tax collector, prostitute. Bakit? Kasi alam nila makasalanan sila eh. Sinong kalaban ni Jesus? Yung mga religious na tao. Yung ini-enforce tong mga tradisyon at rules na to sa ibang tao. At sinasabi, tinanggap kami ni Jesus, tinanggap kami ni Lord. Hindi po. The grace of God works best with a repentant heart. Pag-isipan niyo po mabuti. Lahat ng mga bagay, yung mga examples na pinakita natin dito, pag-isipan niyo po. Balik tayo sa kwento. Ano yung kwento? Who is my neighbor? May lawyer, pumunta kay Jesus, tinest si Jesus, paano ko magkakaroon ng eternal life? Ano sabi ni Jesus? Ano susulat? Ano nababasa mo sa law? Love the Lord your God, love your neighbor. Okay, gawin mo. Ano sabi ng lawyer? Who is my neighbor? Again, ganun tayo. Namimili tayo ng mga tao na mamahalin lang natin. At para i-correct yung puso ng lawyer sa self-righteousness, ang shinare ni Jesus, parable of the Good Samaritan. Ngayon, nakita niyo na po kung ano yung context. Na hindi lang siya basta kindness, hindi lang siya basta social justice, it's about correcting our self-righteousness. Tignan po natin kung ano sagot ni Jesus. Parable of the Good Samaritan. Luke chapter 10 verse 30, Jesus replied and said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Alam na po natin to, alam niyo na to. Baka yung iba sa inyo, kabisado niyo na to. May isang mama, nabababa mula Jerusalem papunta ng Jericho. May nakasulubong ng mga magnanakaw, ninakawan siya, hinubaran, binugbog, and went away leaving him half dead. Leaving him half dead, ibig sabihin na parang, isang hininga niya na lang, kukunin na siya ni San Pedro. Parang ganun po yung ibig sabihin ng half dead. Talagang parang wala na to. Pabayaan nyo na to. So yun ang context. May isang mama, maglalakbay mula Jerusalem papuntang Jericho, binugbog, ninakawan, hinubaran, at ngayon, nag-aagaw buhay. Ang sabi ni Jesus, and by a chance, a priest. Ano daw? A priest. Ano yun? Religious na tao. Ano po ang trabaho ng mga priest? Sila po yung nag-o-offer ng mga burnt sacrifices para sa bayan ng Israel, para sa bayan ng Jerusalem. And by a chance a priest, alam niyo ito kung ano yung mga Ten Commandments, alam niyo yung Old Testament. And by a chance a priest, kasi dun sila galing eh, nagmi-minister sila dun sa Jerusalem. Kaya most likely, kung ano yung dinaanan ng lalaki, yun din yung dinadaanan ng mga priest. Nakasunod po? And then bumaba na yung priest, was going down. And on that road, when he saw him, he passed by on the other side. Nung nakita ng priest, yung mamamatay na lalaki, oops, ayoko dyan dito ako. Oops, ayoko dyan, ayoko tulungan yan dito ako. Alam niyo po sa ibang translation, yung he passed by, sa ibang translation, ang sabi po doon, he went on the opposite side. Ano pong ibig sabihin nun? Abandonment, neglect. Na kumbaga kapag nakita natin yung kapatid natin sa pananampalataya na kapag namamatay na dyan, wala tayong pakialam. Okay, dito ako, ayoko kitang tulungan. Ganun yung ginawa ng priest. Religious? Oo. Loving? Hindi. Ano ba? Sabi ni Jesus, likewise a Levite also. Ano yung Levite? Sila po yung may kabisado ng 613 laws. Mabasa niyo po yan sa Book of Leviticus. Likewise a Levite also. Again, bakit? Kasi yung priest, yung Levite, yung Pharisee, yung mga Sadducees, yung mga teacher of the law, galing sila ng Jerusalem. So yung dinaanan ng lalaki, yun din yung dadaanan ng mga priest at ng mga Levite. When he came to the place and saw him, ganun din ang ginawa ng Levite. Para ng priest, he saw him pass by on the other side. Total neglect, total abandonment. Religious yung priest,
Yung Levite? Oo. Laging nasa Jerusalem, nag-worship? Oo. Pero may kawang gawa, may pagmamahal sa kapwa? Wala. At this moment, ina-identify ni Jesus yung lawyer dito sa priest at sa Levite. Na sinasabi ni Jesus doon sa lawyer, ikaw to. Religious ka, magaling ka, pero wala kang pagmamahal sa kapwa. Ano pa? Nagdire-diretso pa ng correction si Jesus. But, a Samaritan. Ano po yung Samaritan? Bigyan ko lang po kayo ng mabilis na history. Ang Samaritan po, kalahati Hentil, kalahati Hudyo. Okay po, nakasunod? Yun po ibig sabihin ng Samaritan. Kasi po dati sa kanila, kapag Hudyo ka, dapat ang asawa mo Hudyo rin. Bawal kang makipag-asawa sa hindi Hudyo, sa Hentil. Kumbaga parang bigyan ko pa ng example. Lahat tayo dito Pilipino. Filipina. For example, may batas sa atin bilang Pilipino na kapag Pilipino ka, dapat ang asawa mo Pilipino rin. Or Pilipina. Okay? Mahirap yun. Pilipino, para sa laki. Okay, mahirap yun. So, lahat tayo, kung Pilipino ka, Pilipina dapat ang asawa mo. Okay? Kung parang may ganon. Ngayon, may kakilala kayo, let's say, kapatid nyo, nakapangasawa ng Amerikano. Pilipino-Amerikano. Lalaki na naman. Pilipino-Amerikano. For example, yung kapatid yung babae nakapangasawa ng Amerikano. Sa batas natin, let's say, for example lang, sa batas natin, hindi na natin sila tatanggap. Ganun yung Samaritan. Hudyo sila na nakapangasawa ng Hentil. Kaya hindi sila tanggap sa Israel, sa Jerusalem. Nakasunod pa. So sabi ni Jesus, but a Samaritan who was on a journey came upon him, and when he saw him, he felt compassion. When he saw him, he felt compassion. Yun yung unang naramdaman ng Samaritan. Na alin, may compassion ako doon sa mamamatay na mama. Dapat ganun din po tayo. Naalala niyo po sa Matthew chapter 9, nakita ni Jesus yung pakakainin niya. Anong sabi? He felt compassion towards them. Na para silang mga sheep na walang shepherd. Sana ganun din po tayo. Hindi yung pagpapasok sila dito, uy, ba't ganyan ka? Ba't ganyan ang suot mo? Hindi. Kapag nakita tayo ng first timer, second timer, magbigay tayo ng compassion. Kamusta ka kapatid? Again, ayun po ang ibig sabihin ng Samaritan. Hindi yung nagbibigay ka ng kawang gawa, kundi yung kaya mong mahalin kung sino man tao yung katabi mo. Diretso po tayo. Ang sabi, and came to him. Nakita ng Samaritan yung mama, naawa siya. Anong ginawa ng Samaritan? He came to him. Napaka-importante po neto. Napaka-critical ng yung tatlong word na yan. Came to him. Bakit? Kasi ganun din po tayo minsan. Sige, pagpipray kita. Sige, pagdadasal kita. Sige, aalalahanin ka namin sa prayer meeting namin. Pero wala naman tayong ginagawang practical para talaga ipakita na mahal natin yung tao. Prayer lang. Feelings lang. Pero wala talagang mag-spend tayo ng time sa kanila. Ipagpipray talaga natin sila. Pupuntahan natin sila para ipagpray natin sila. Walang ganun. At akalain niyo po, yung bagay na yan, yung tatlong word na yan, came to him, napaka-critical. Hindi para dun sa mama, kundi para dun sa Samaritan. Bakit? Kasi Samaritan siya eh. Kapag nakita ng mga ibang tao na dumadaan na yung Samaritan, involved siya dun sa tao mamamatay, pwede siyang mapagkamalan na siya yung nagnakaw doon sa mama. Nakasunod po? Parang ganito po yan. For example, binugbog ako. Nandiyan ako sa kanto ng gulod. Bugbog sarado, lantang gulay, mamamatay na, huling hiling ako na. For example, nakita niyo si Cardel. May scarf sa ulo, maluwag ang pantalon, parang geng-geng. Lumapit siya sa akin. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Kapag nakita siya ng ibang mga tao, si Cardel, na parang adik sa lipunan, sabihin, example, na parang adik sa lipunan, tutulong siya sa akin, pwede siyang mapagkamalan na siya yung gumawa nun sa akin. Nakasunod po? Yun ang ibig sabihin din dun sa
came to him. Napaka-critical niyan. Pwedeng mapagkamalan yung Samaritan na siya yung gumawa sa mama na yun. Pero wala siyang pakialam. Bakit? He felt compassion. At dito makikita natin, binalutan niya yung sugat, nag-pour ng oil, ibig sabihin parang sanitizer, parang alcohol po yan. Nilagay siya dun sa beast, and then, nilagay siya sa parang clinic, sa motel, dinala siya doon. And sabi dito, on the next day, wow, napaka-mapagmahal naman nito. Bakit? Kasi nagstay yung Samaritan, binantayan niya yung lalaki ng buong magdamag. On the next day, he took out 2 denarii. Di ba, pumunta sila ng clinic, sabi natin clinic sa time nila, and naglabas siya ng 2 denarii. Ano yung 2 denarii? Babayaran niya yung clinic para dun sa mama, para makapag-stay siya. At alam niyo po yung 2 denarii, ibig sabihin ang halaga po nun, pwedeng makapag-stay yung mama doon sa inn, doon sa clinic ng 2 buwan. Ganun mapagmahal yung Samaritan. He took out 2 denarii, binigay niya doon sa tagapagbantay, at sabi niya, alagaan mo siya, at lahat ng magagastos mo, babayaran pa kita pagbalik ko. Kung kailangan mong bumili ng bandage, kung kailangan mong bumili ng alcohol, kung kailangan mong bumili ng paracetamol, gastusin mo, bayaran kita pagbalik ko. Grabing pagmamahal, unconditional, lavish love. Yun ang kwento ng parable of the Good Samaritan. And then sabi ni Jesus, which of these 3 do you think proved to be a neighbor? Balik na tayo sa kwento. Si Jesus, tinanong niya ulit yung lawyer, sino sa tingin mo dito ang naging kapwa doon sa mamang yon? And then sabi ng lawyer, the one who showed mercy toward him. Tignan yung may sapak talaga sa ulo tong lawyer na to. Bakit? Hindi man niya lang mabanggit yung Samaritan po. Bakit? Kasi nga hindi niya kayang aminin na yung tao na kinaaayawan niya ay yung taong magtuturo sa kanya na magmahal ng tama. Kaya sabi niya kay Jesus, yung lalaki who showed mercy toward him, hindi niya sinabi yung Samaritan. Kasi ayaw niyang banggitin. Bakit? Kasi in the first place, self-righteous. And sabi ng lawyer, the one who showed mercy toward him. And Jesus said to him, gets mo naman pala eh. Kinuwento ko pa sa'yo. Go and do the same. Ayun ang sabi ni Jesus. Alam mo naman pala eh. Go and do the same. Anong ibig sabihin nun? Go and do the same. Maging ganun din po tayo. Maging parang Samaritan din po tayo. Ibig sabihin po ni Jesus, go and do the same. Hubarin po natin yung self-righteousness natin at magmahal tayo ng kapwa unconditionally and lavishly. Hindi ka pa member ng church, mahal kita. Member ka ng church, mahal kita. Walang kondisyon. Pupunta ka dito, may hikaw ka sa tenga, kakalalaki mong tao, mahal kita. Pag naging Christian ka, tinanggal mo yan, mahal pa rin kita. Walang kondisyon, walang standard. I love you because the Lord loves you. Period. Ayun lang. Yun ang reason natin para magmahal. Kasi mahal sila ni Jesus. Sino tayo para magbigay ng gate? Para sabihin, oops, titignan ko lang kung pwede ka makapasok dito. Napaka-hypocrite po natin. Go and do the same. Ano sabi ni Jesus? Ano po ibig sabihin nun? Na malaman natin yung law, yung tradisyon, hindi po sapat yan. We need to show grace. Go and do the same. Yung priest, yung Levite, sa kwento ni Jesus, matatalinong tao sila, magagaling sila sa tradisyon, magagaling sila sa rules, pero hindi sila marunong magbigay ng grasya, magbigay ng pagmamahal, magbigay ng mercy sa kapwa nila. Yun ang sinasabi ni Jesus, go and do the same. Hindi sapat ang tradisyon, kailangan nating magmahal. Go and do the same. To go beyond mere kindness. Mahalin natin ang bawat isa radically, whoever they are. Kung sino ka man, kung ano man ang history mo, kung fundamental ka dati, kung Baptist ka dati, I don't care. I love you because the Lord loves you. Yun lang po ang ating kailangan gawin. Go and do the same. Huwag po natin isa-isahin kung sino lang yung mga dapat nating mahalin. Mahalin natin lahat.
Ganun din po kasi tayo eh. Iniisip natin, uy, sabi sa akin, ganito daw uri ng tao to si brother, ganito daw uri ng tao to si sister. Hindi! We don't care. We show them the love that can save them, redeem them, and change them. Hindi po natin kayang baguhin ang isang tao dahil sa standard, sa tradisyon, sa mga rules na binibigay natin sa kanila. We can only change them when we share the gospel. Go and do the same. To be merciful, for our God is merciful. Naka-receive ka ng awa, bakit hindi ka maawa sa kapwa mo? Naka-receive ka ng awa, bakit hindi ka maawa sa anak mo? Naka-receive ka ng awa, bakit hindi ka maawa sa kapatid mo? Naka-receive ka ng awa, bakit hindi ka maawa sa magulang mo? Pinatawad lang po tayo, naka-receive lang po tayo ng mercy. Bakit hindi po natin i-extend sa bawat isa? Naalala niyo po yung binasa natin kanina, binasa po ni Brother Mark, yung James chapter 2, about po yun sa favoritism. Na huwag tayo magiging favorite kung sino man yung mga gusto natin. Magkakaroon tayo ng bias. Kasi tingnan niyo sabi ni James, for judgment will be merciless. Ang panghuhusga sa isang tao na walang awa ay huhusgahan ng walang awa. Kasi at the end of the day, mercy triumphs judgment. We are mere recipient of God's grace. I-extend po natin sa bawat isa. Magmahal po tayo. Isipin po natin yung mga pinabanggit nating salita. Isipin po natin yung mga attitude na pinapakita natin sa kapwa natin. Naka-receive na lang tayo ng grace eh. Sino tayo para hindi yan i-extend? Sino tayo para hindi tayo magmahal? Ano po tanong natin? Anong sagot? Anong lunas? Sa self-righteousness? Sinabi ko na po sa inyo. Love your neighbor. Kapag dumating sa point na nakikita mo na mahuhulog ka na sa trap ng self-righteousness, or kung self-righteous ka man, ang sagot, magmahal ka ng kapwa. Ngayon, ano yung love? Ano ibig sabihin ng love? Tingnan niyo po sa amin ni Pastor Peter. Love is unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good, which often requires sacrifice, resulting in the glory of God. Love is unconditional. Walang kondisyon, walang favoritism, walang bias. Love is an unconditional commitment. Hindi feelings, hindi emosyon. Decision, commitment. Para kanino? Towards imperfect people. Sino yung imperfect? Ikaw at ako. Towards imperfect people, anong gagawin natin? To seek their highest good. Kung ano ikakabuti ng ating mga kapatid. Which often requires na minsan kailangan natin magsakripisyo. Magpapakumbaba, aabutin natin sila, pupuntahan natin sila, yun ang sacrifice para mahalin natin ang bawat isa. Which often requires sacrifice, resulting in the glory of God. Hindi glory mo. Kasi kapag glory mo, babalik ka ulit sa self-righteousness. Glory of God. Kaya ang application po natin, tanungin ko po kayo, kailan yung huling araw na nakinig kayo sa bawat isa? Kailan yung huling araw na umupo talaga kayo at pinakinggan nyo kung ano yung kwento ng mga kapatid natin sa pananampalataya? Kailan yung huling araw na tayo naman yung nagsilbi sa tao at hindi tayo yung pinagsisilbihan nila? Kailan yung huling araw na nagsakripisyo tayo ng gas, ng pera, ng oras, ng convenience natin? Kailan yung huling araw na nag-sacrifice tayo para mahalin natin kayo? Again, hindi po kami dito mga hari na nandito kami tatayo magsasalita nyo. Servant nyo po kami. We serve you, we serve the Word of God. Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo mga kapatid. At the end ng buhay natin, bilang Christian, hindi tayo makikilala kasi matagal na tayo. Gaya nga nasabi ng leader ko dati,
Ang pagiging Christian, hindi yan tatagalan. Patotohanan yan. Hindi porket matagal ka, totoo ka na. Hindi porket matagal ka, may nabago na sa'yo. Ang pagiging Christian, patotohanan. Maraming mga taong matagal ng Christian, pero walang nabago. Pero may mga tao na bago pa lang na Christian, pero makikita mo kung paano talaga kumilos si Lord sa buhay nila. Again, mga kapatid, dahil ko pong sinasabi, hindi po tayo makikilala bilang mga Christian na dahil matagal na tayo, kasi Baptist tayo, kasi fundamental tayo, wala po akong problema sa denomination. Ang iniisip ko lang po ganito, at ganito lang po ang gusto kong matutunan natin. At the end of the day, hindi po tayo makikilala sa mga tradisyon, sa mga ganitong pangalan, hindi po tayo makikilala na nandyan ka lagi sa church. Makikilala tayo ng mundo, at makikilala natin ang bawat isa na tayo ay tunay na Kristiyano. Saan? Sa pagmamahal. Bago mamatay si Jesus, tingnan niyo kung anong sabi niya sa mga disciples. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Hindi sinabi na kapag ganito ka sa organisasyon, ganito yung denomination mo, ganito ka lagi mag-pray araw-araw, matagal ka ng Christian, hindi ka doon makikilala. Makikilala tayo bilang Kristiyano kapag may pagmamahal tayo sa kapwa. Ano po yung tanong? Do they see Jesus in me? Bigyan ko po kayo ng last topic. Pagdating po sa pagiging Kristiyano, tanungin niyo po yung mga asawa niyo. Tanungin niyo po yung mga anak niyo. Tanungin niyo yung mga parents niyo, mga kaibigan niyo, mga classmates niyo. Kung may Christ-likeness pa sila na nakikita sa iyo, hindi dito sa church, sa bahay. Pakinggan niyo po yung sagot. Paano tayo makikilala bilang Christian? If we have love for one another. The parable of the Good Samaritan, it's not about kindness, it's the correction of self-righteousness. We are a mere recipient of God's grace. Let's extend, let's love, let's be merciful, let's be compassionate, for our Heavenly Father is merciful. Kanya ko po lahat at tayo po ay manalangin.